Sa isang liblib na baryo sa Ilocos, may isang lumang bahay na laging pinag-uusapan ng mga tao. Hindi ito dahil sa kagandahan nito, kundi sa isang kakaibang pangyayari na paulit-ulit na nangyayari. Sa ikalawang palapag ng bahay na ito, may isang bintana na laging bukas, kahit gaano pa ito subukang isara ng mga nakatira. Ang kwento tungkol sa bintanang ito ay naging paborito ng mga matatanda sa baryo. Tuwing may bagong dating sa lugar, agad nilang ikinukwento ang misteryosong bahay at ang bintana nito. Marami na ang sumubok na isara ito, ngunit tila may sariling buhay ang bintana. Sa sandaling iwan mo ito, unti-unting bumubukas muli, na para bang may hindi nakikitang kamay na nagbubukas nito. Si Ramon, isang bagong lipat sa baryo, ay hindi makapaniwala sa kwentong ito. Bilang isang taong laking syudad, hindi siya naniniwala sa mga pamahiin at kwentong bayan. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pananatili sa baryo, unti-unti siyang naaakit sa misteryo ng lumang bahay. Isang gabi, napagpasyahan ni Ramon na siya sa atin mismo ang bahay. Dala-dala ang kanyang flashlight at kamera, pumunta siya sa harap ng lumang bahay. Mula sa labas, pinagmasdan niya ang bintana sa ikalawang palapag. Sa simula, wala siyang nakitang kakaiba. Ang bintana ay sarado at ang bahay ay tahimik at walang buhay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimulang makaramdam si Ramon ng kakaibang pakiramdam. May malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likod at parang may mga bulong na naririnig siya sa paligid. Tiningnan niya ang kanyang relo. 11:30 na ng gabi. Habang papalapit sa hating gabi, lumakas ang tibok ng puso ni Ramon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinakabahan, ngunit may kung anong puwersa na nagpapahirap sa kanya na umalis sa kinatatayuan. Sa wakas, tumunog ang kampana ng simbahan, hudyat na 12:00 na ng hating gabi. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang bintana. Unti-unting bumukas ito na parang may invisible na kamay na nagtutulak. Nanginig si Ramon sa takot, ngunit hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya sa bintana, hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gulat ni Ramon, may lumabas na kamay mula sa bintana. Hindi ito ordinaryong kamay. Maputla ito, may mahahabang kuko at may 3 daliri lamang. Kasunod nito, lumabas ang isang mukha na nagpakuripot sa kanyang balat. Isa itong babaeng walang mata, may mahahabang buhok na basang-basa. Nang buksan nito ang bibig, may umalingasaw na amoy ng nabubulok na isda. Napaatras si Ramon, halos mawalan ng malay sa takot. Gusto niyang tumakbo, ngunit parang nakadikit ang kanyang mga paa sa lupa. Pilit niyang kinukuha ang kanyang cellphone para tawagan ang sinuman, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Bigla, narinig ni Ramon ang isang malakas na sigaw. Napatingin siya sa paligid at nakita niya ang ilang tao mula sa baryo na tumatakbo patungo sa kanya. May dala silang mga ilaw at mga pamalo. Nang tingnan niya ulit ang bintana, wala na ang nakatatakot na nilalang. Ang bintana ay sarado na muli, na para bang walang nangyari. Kinabukasan, buong baryo ang nagtipon sa harap ng lumang bahay. Lahat sila ay nagulat sa nakita. Wala na ang bahay. Sa lugar kung saan ito dating nakatayo, mayroon na lamang lupa. Ngunit sa gitna ng lupang ito, may isang lumang bintana na nakatayo mag-isa. Maraming teorya ang lumabas tungkol sa nangyari. May nagsasabi na ang bahay ay isinumpa at ang bintana ang naging daanan ng mga espiritu. May iba naman na nagsasabi na ang bintana ay isang portal sa ibang dimensyon. Ngunit walang makapagpaliwanag kung bakit naiwan ang bintana. Si Ramon, na dating hindi naniniwala sa mga kwentong bayan, ay ngayon ay isa na sa mga pinakamatatag na tagapagtanggol ng kwento. Madalas siyang makita sa tabi ng nag-iisang bintana, nagbabantay at nagbababala sa mga bagong dating sa baryo. Sa mga susunod na taon, naging puntahan ng mga mananaliksik at paranormal investigators ang baryo. Marami ang nagtangkang suriin ang bintana, ngunit walang nakakuha ng konklusibong sagot. Ang bintana ay nananatiling nakatayo, isang misteryo na hindi malutas ng agham o ng paniniwala.
At sa bawat hating gabi, may mga nagsasabing naririnig nila ang mahinang tunog ng bintanang bumubukas at ang malamig na hangin na dumadaan sa baryo, may kasamang amoy ng nabubulok na isda.